Ito na po. Personal na pong hiniling ni Senator Amy Marcos ang ombudsman na mag-conduct ho ng investigasyon po mga kabida dito ho sa mga personalidad na involved mga kabida sa questionable hong pag-aresto at pagdala ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon po sa International Criminal Court noong Marso po mga kabida Okay? Batay ho sa kanya hong isinabit na chairman's report doon po sa opisina ho ng ombudsman kahapon ng hapon, idinitalye po ni Senator Marcos po mga kabida kung ano po yung kanila hong na-discover doon po sa ginawa hong investigasyon po ng kanyang komite diyan po sa Senado. Ito po, babasahin ko lang po itong balita mula sa ABS-CBN mga kabida. Actually, posted po ito May 2, 2025. Updated po ito mga kabida, alas 6:36 po ng gabi, kahapon po. Okay, yung kanila pong headline, Amy Marcos asked Ombudsman to probe officials involved in Duterte's arrest. Ayan. Ito po, Re-electionist and presidential sister Amy Marcos has formally requested the Office of the Ombudsman to investigate high-ranking officials involved in the arrest of former President Rodrigo Duterte last March. Marcos personally submitted the chairman's report of the Senate Committee on Foreign Relations to the Ombudsman Friday afternoon. Ayun, kahapon po yan, kabida, Sa kanya hong sulat na ipinadala po sa Ombudsman po mga kabida, Marcos said, during the Senate inquiry, they uncover acts by high-ranking government officials that much very likely constitute criminal and administrative offenses, mga kabida, Ang sabi po dito ni Senator Amy, I am requesting that these officials, all of whom are named in the report, be investigated and where appropriate, prosecuted and or sanctioned in accordance with the applicable laws, rules and regulations, Marcos wrote in the letter. Ayan. Okay? Ang sabi po niya dito mga kabida, tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte na tinangay siya hanggang sa The Hague. Mukhang maliwanag na maraming nilabag na batas sa saligang batas, pati na ang international law, Marcos said. Kaya't nararapat, kinakailangan kong mapatunayan ang lahat ng ito, ang ilan pong napakataas na opisyal natin. The report recommended the filing of criminal and administrative charges against Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III, Interior Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police Chief General Romel Marbil, and Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao. Ayan, yan po yung mga iimbestigahan po mga kabida ng Ombudsman for the administrative charges, yung violations po mga kabida ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayan. The officials have stood by the government's action on former president's arrest and denied kidnapping accusations by the Duterte camp. Dagdag po ni Marcos po mga kabida, okay, legal man o hindi, kinakailangan isama talaga dahil inamin niya na siya talaga ang nag-utos itong mga pangyayari at hindi naman katanggap-tanggap. Sabi po ni Senator Amy, ang kanya hong tinukoy ho dito, ito hong si Secretary Crispin Boying Remulla po mga kabida, Inaasahan ko na ang ating mahal na ombudsman ay tuluyang imbestigahan kasi nga hinaharang ito sa Senado. Nahihirapan kami na kumuha ng testigo at sana kung kinakailangan patawan ng kaso at mga parusa.
Ayan, ito yung sinabi po ni Senator Amy Marcos. Parang mabigat na po yung kanyang responsibilidad dito, ano, mga kabida, no? The following charges have been recommended for the individuals. Ito kong recommendation po, ano, ng Senate Committee on Foreign Relations, mga kabida, no? So ito po yung mga nirekomenda ng Committee on Foreign Relations po, mga kabida, na kakasuhan, ano, at ikakaso po, ano, laban po sa mga personalidad na ito, ano po. Itong si Justice Secretary Remulla, ang kanyang kasong posibleng kakaharapin po niya dito, mga kabida, ito hong usurpation of judicial function, ano, Article 241 of the Revised Penal Code, and then violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito hong si Major General Torre, ano, yung kanya hong kasong posible hong kakaharapin, ito hong arbitrary detention, violation of Article 124 of the Revised Penal Code, and then violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayan. Grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code, ano? And then violation of Republic Act 7438. Ito hong si General Romel Marbil, yung kanyang posibleng kasong kakaharapin po dito, mga kabida, arbitrary detention, Article 124 of the Revised Penal Code, and then violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? And then Interior Secretary John Vic Remulla, no? Arbitrary detention, Article 124 of the Revised Penal Code, and then violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ano pa, na? And then lastly, ito hong si Marcos Lacanilao, ano? Usurpation of official functions, okay? Article 177 of the Revised Penal Code, and then false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation. Ayan. So, sila po yung mga personalidad po, mga kabida, na nakita ho ng Committee on Foreign Relations na sangkot po, ano, dito ho sa illegal di umano na pag-aresto po, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at hindi pa po sapat, dinala pa po, ano, si FPRRD doon po sa The Hague, Netherlands. Ayan. Administrative charges of grave misconduct and conduct prejudicial to the interests of the service were also recommended against the 5 officials. Ayan, mga kabida, no? Ito po. Senator Amy explained why she brought her report to the Ombudsman. Ang sabi po niya dito, mga kabida, kasi alam po natin na kapag merong naglalabag na government officials, kinakailangan dalhin sa Ombudsman. Siya yung talagang binigyan ng kapangyarihan ng ating mga batas na mag-imbestiga at parusahan ang mga opisyal ng gobyerno. Ayon. Naniniwala po ako na ang Ombudsman natin ay walang bias, walang takot na parusahan ang karapat-dapat na parusahan. Ayan. So, yun po yung mga pahayag po, mga kabida, no, ni Senator Amy Marcos. Now, ano po ang tingin ho niyo dito sa kanya hong ginawa? Hindi pa po sapat po, mga kabida, yung kanya hong ginawang investigasyon. Dami hong mga revelations na lumabas po doon, ano? Tapos, inisa-isa po, mga kabida, niya ito hong mga personalidad, na alam naman po natin, close po ito sa Malacanang po, mga kabida, no? Hindi ho natatakot po itong si Senator Amy Marcos, ano? Nabanggain po ito kong mga personalidad na ito. Ano ang tingin po ninyo sa kanya, ano? Nakuha na ba niya ang loob po ninyo? Okay? Alam naman po natin, mga kabida, na marami hong hindi ho naniniwala ho kay Amy Marcos, no? Sa kanya hong mga ipinakita, no? Dahil ho, ang tingin po sa kanya, mga kabida, traidor, ano? Wala kong panindigan. Kasi ho, kapatid po ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Yun yung perception po sa kanya. Pero in fairness po, marami naman pong naniniwala po sa kanya po ngayon, ano? Kasi hindi ho biro yung kanya hong ginawa po, mga kabida. Mantakin nyo, i-head on po niya ito hong administrasyon, although hindi direkta doon po sa Pangulo. Ano po, mga kabida, no? Pero kahit na po, parang
yung pag-head-on po niya sa administrasyong ito, para naman pong hined-on po niya itong kanyang kapatid. Ano? Although hindi lang po direkta talaga. Understandably, dahil kapatid po niya, adding po niya itong si Pangulong Marcos po mga kabida. Ano po? Medyo masakit din sa kanya kung ito doon niya, itong kanyang paglaban dito ho sa kanyang kapatid. Pero at least meron na po tayong nakikita parang kagat po mga kabida sa kanyang ginawa ni Senator Amy Marcos, kasi ang importante po dito ito mga subordinates po ni Pangulong Marcos hindi dapat makalagpas po mga kabida sa mga kamay po ni Senator Amy Marcos. Kaya nga ito yung kanyang ginawa. Kung hindi po kaya niya si adding po niya itong kanyang kapatid, at least dito sa kanyang mga subordinates pwede niyang parusahan yan sa pamamagitan ng pagsampa po ng kaso po mga kabida laban po dito sa mga nabanggit na mga opisyal, mga kabida. Actually, ito yung pinakamatindi na ginawa po ng presidential sister, So, ako, naniniwala po ako sa sinseridad, ni Senator Amy mga kabida, na talagang gusto po niya ng pagbabago, gusto po niya ng good governance, Kahit na po, yung masasagasaan po mga kabida, yung kanyang mahal po sa buhay, Ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan. So para po sa inyo, mga kabida, ano po yung tingin ninyo dito sa ginawa po ni Senator Amy Marcos? Okay? Naniniwala na ho ba kayo sa kanyang tapat at malinis na hangarin dito sa kanyang ginawang pagsupil at pag-head-on sa mga opisyal po ng gobyerno sa ilalim po ng kanyang kapatid na si Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida.